Ano yung thought process nyo before throwing your hat into the ring, proverbially speaking, yeah? Okay, Richard. Yung ba namang team kadiliman at team kasamaan na lang pagpipilian mo? Hindi ba So mag-thank you tayo kay Harry Roque. Is that right? Mag-thank you tayo kay Harry Roque for making the stakes clear to us. Naartig ako doon. Sabi ko, grabe, oo nga, no? Team kadiliman, team kasamaan. And my question is, sila ba yung magre-recruit sa atin? Diba? Hindi ba dapat tayo ang mag-recruit sa kanila? So sabi ko, dapat there has to be someone na nasa gitna na who will be able to show, hoy, team kadiliman, hoy, team kasamaan. Meron, andito kami, pwede kaming panghawakan. That's why I make sure na if I run, wala silang kayang ibato sa akin, especially in the fight against corruption. Kasi I have never read any speech or any interview. It's always ganito, wala akong hawak, sumasagot ako mula sa puso. Yun. I think yun yung nakakonekta sa tao. Kaya malakas ang loob kong magsabing, mag-ambagan po tayo. Kasi ang sa akin, nandun na ako sa confidence na naipakita ko sa kanila na itong aking takbo ay hindi ko lang takbo. Takbo ito ng bawat Pilipino na nangangarap minsan magkaroon tayo ng kagalang-galang at totoo na totoong maglilingkod sa mga tao. Yun nga kasi parating kong sinasabi, hindi lang natin kailangan ng mas magagaling na kandidato at saka mas magaling na senador. Kailangan din natin ng mas malakas na organized na opposition, no? Kaya sabi ko, eto, mahigpit, talagang daming mga malalaking matinding kandidato dito, diba? So some would say realistically you're looking at 1 or 2 slot maybe for the non-team K1 and K2. So naintindihan ko na maybe some people are saying let's just focus on our side. Pero ang sinasabi ko, there's 2028 which could be very open, diba? Pag demokrasya kasi long-term dapat ang thinking mo. As much as of course you want to do and win in this election cycle. Pero wala naman silbi kung manalo ka lang para mag-isa mo lang nandyan sa Senado, masasapawan ka pa rin ng mga trapo. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sinasabi na marami ng norms are also very important. Hindi lang yung mga written rules and constitutional provisions. Once the norms change, everything can change, no? At nakita natin even sa Amerika, no, na supposedly cradle of modern democracy, meron kang presidente na openly saying he might defy even the Supreme Court. So norms are very important. At kung meron kang presidente talaga na walang respeto sa institutional checks and balances and separation of powers, meron ka talagang problema. So let's talk about your decision to run for the Senate. First of all, I think a lot of people were very encouraged kasi sawang-sawa ng tao sa mga kakabudots na mga kaibigan natin. Meron na akong bagong term, budul-duts. Budol na budots. Kasi parang, sounds similar. So for me, it's an insulto ito sa voters, insulto ito sa demokrasya natin. At the least we can do is to give people options. So salamat sa inyo, Commissioner Mendoza, for giving people option, but not only any option, an option based on these years of dedication, experience, and courage. Ano yung thought process nyo before throwing your hat into the ring, proverbially speaking, yeah? Okay, Richard. Yung ba namang team kadiliman at team kasamaan na lang pagpipilian mo? Hindi ba So mag-thank you tayo kay Harry Roque. Is that right? Mag-thank you tayo kay Harry Roque for making the stakes clear to us. Naartig ako doon. Sabi ko, grabe, oo nga, no? Team kadiliman, team kasamaan. And my question is, sila ba yung magre-recruit sa atin? Diba? Hindi ba dapat tayo ang mag-recruit sa kanila? So sabi ko, dapat there has to be someone na nasa gitna na who will be able to show, hoy, team kadiliman, hoy, team kasamaan. Meron, andito kami, pwede kaming panghawakan. That's why I make sure na if I run, wala silang kayang ibato sa akin, especially in the fight against corruption. Kasi yun yung the fight against corruption is too personal. Too personal in the sense na yung perception of corruption, matindi yan We would rather believe na magnanakaw din yan, magpapayaman din yan, rather than, hindi yan na-corrupt ng 27 years, matapang yan, tinayaan niya yung pamilya niya. No, that's why I run. Because gusto kong bigyan ng option yung public. Kung meron bang hindi corrupt, at kung meron bang nakakaintindi ng gobyerno, may 27 taon na itinaya sa paglilingkod bayan, nagpakita ng kasipagan, kinilala dito at sa ibang bansa, inyo bang pagtitiwalaan? And that is my biggest challenge to them. Ngayon, ako naman yung nagpapasalamat. Nagpapasalamat ako sa iyo, Richard, kasi itong mga ganitong usapan, syempre exposure ito on my part. Wala naman akong pambayad sa mga TV program, diba? Nagpapasalamat din ako sa taong bayan. Alam mo kung bakit? Hindi sila natagalan.
pagsuporta. So ngayon, kanya-kanyang paggawa ng tarpaulin, di ba? Kanya-kanyang gawa ng social media, kanya-kanyang post. And I must admit, talagang tumatawid tayo sa social media. So tingnan na lang natin kung mako-convert ba natin itong tawag nating social media into actual votes. But you also had a very successful debate with yung dating kapuso ko si Jessica Soho. That was a great performance. I was a competitive debater, so I can see if someone's a fast thinker. Talagang kinain yun ng buhay yung kaibigan natin sa kabila. Mag-gitara ka muna, pare. Did you prepare for that, or that just came viscerally to you dahil sanay na sanay ka sa mga palusot ng mga politiko, apologies nila and all of that? That was very quick thinking. Na-impress talaga ako doon. And I think that was yung breakout moment yun, no? And since then, very organic yung pag-grow ng the whole Heidi Mendoza. Parang nagiging kilusan ito. Yung kaibigan natin si Alan Herman, who's the branding expert, sabi niya, ito sa mga pinaka-organic. Of course, nag-release din ng ibang surveys. Nakikita natin na pataas kayo ng pataas. You're already now in the top 25 out of 66 candidates. So you're already in the 30th, 25th percentile. And pataas ito ng pataas. Where do you think this is coming from? At ano yung mga kailangan nyo pang gawin para tuloy-tuloy itong momentum na to? Because I'm sure you're not just there to be a disruptor, right? You're there to really give people an option. Okay, Richard, I must admit, kabang-kaba ako. Kaya hindi mo napansin yung kaunang portion ng debate. Nandun ako sa tabi, hindi ako makalakad sa gitna kasi nanginginig yung pa ako. No? Doon lang ibinigay yung tanong. Malamig yata aircon din sa amin dyan dati sa... Actually, hindi ako kinakabahan na baka hindi ko alam. Kinakabahan ako na baka mablangko yung isipan ko kasi kakabang-kaba ako. That was my first na maging isang tumakbo bilang isang senador. So yun ang first ko ng fire, di ba? Parang baptism of fire kasi first time ka, Second, paano natin sinusustain ito? And this, I am so thankful doon sa ating digital team. Alam mo ba kung paano nabuo ito? Everything is on volunteerism. Yeah, very organic. Mula kami, yung grupo namin na parang kailangan nating labanan yung disinformation. Siyempre ako nag-commit doon kasi sa akin, first time kong narinig na yung audit report ginagamit sa fake news, 'di ba? Yun nga yung tipong hindi totoo. Buti nga na-clarify nyo kanina yung hindi yung destination, it's how you spend it. That's what man. 'Di ba? So dito lang sa Pilipinas na pati audit report naging subject ng fake news, di ba? So meron kaming grupo yung Fighting for Disinformation, yung Pili Nation, doon kami nagsimula. So most of my volunteers doon nang galing. So nagkaroon kami ng digital campaign team, tapos nagkaroon ng tasking, hanggang sa nakita namin parami na ng parami. Na andun na yung mga iba't ibang volunteers. Meron na kaming Doctors for Heidi, meron ng Catholics for Heidi. Right. Isa lang siguro yung kakaiba. Ang kakaiba, wala ako masyadong negative bashing nga ako, nalulungkot ako. Tutulungan ka namin dyan ni Sir Ron. Don't worry, mapunta tayo. No. I think it's a very good way, literally constructive. Kasi sa totoo lang, blanco ang, I think, even kami, yung mga supposedly we know bureaucracy and governance, but para sa amin, medyo, kasi accounting ito It's very technical, specialist issue, pero ang laki na implication ito para sa ating demokrasya. So, kaya nagpapasalamat kami sa iyo na guro of essentially auditing ay may pake dito sa ating politika at hindi purong budots lang ginagawa. Pagdating sa explanation sa ating mga kababayan, Commissioner Mendoza, paano yun explain para maintindihan ng ating mga kababayan? Kasi ako, from my own experience, especially back in the day, kasi nung time na kapuso ako, Tagalog lang dapat so ini-explain ko yung on clause, for instance, no? And then one day may makikita kang kaibigan natin na from humble background, sabi niya, Prof, ang dali lang pala yung on clause pinapakomplikado yung iba, nag-Latin, sabi ko, hindi simple lang, ito yung territorial, ito yung contiguous zone, ganun. So, ano yung ginagawa nito para maging relatable itong mga technical accounting issue? Dahil, syempre, I think visceral, maintindihan ng tao yung issue ng corruption at saka ano yung nawawala sa kanila. Pero how do you make this, I don't want to use the word cool how do you make this more relatable, Commissioner? Unang-una, this has something to do with my being a teacher. Diba, nag-teacher ako after ako na naging commissioner. And then yun yung nakita ko. Sabi ko, bakit pag ako ay sumasayaw,
mga 5,000 kagad yung nagla-like. Pag nagle-lecture ako ng public financial management, tipong 700 lang. So sabi ko, kailangan isipan. Buti pa 700 pa. Oo, kailangan may creative way ako ng pagtuturo ng accounting. So I started with, how do you define accounting? Hindi yung tipong it is the art of summarizing, recording, classifying. Kasi boring yan eh. Matatakot ang estudyante yan eh. So paano ko siya itinuro? Accounting is the art of relationship. O, di ba? Di parang kilig na kilig kagad sila kasi it's about relationship, di ba? Pugot kagad. Oo. Dinala ko na ngayon sa public financial management, di ba? Ano yung public financial management? Para kang tatay o nanay at ang ating pamantayan, papaano nyo pinaghahati-hati yung pera ng mamamayan. And then I have the black magic story, di ba? The black magic, yung black magic chocolate na sinabi ko nga doon sa aking mga interview na papasok ako sa kwarto ng tatay nanay ko, nandun lang yung lata, nandun yung barya, hindi ako kumukuha ng mahigit sa baon ko kasi iniisip ko, may kapatid akong hindi makakaaral, may kapatid akong mawawalan ng Na may trade-offs, may trade-offs. Dito ko itinuro yung public financial management. Nung nakita kong nag-hit ako sa mga estudyante, then nagpunta ako sa graduate school, nung nakita kong na-develop ko yung passion, naging interested sila sa napaka-boring na topic ng public financial management, sabi ko, kaya ko nang itawid dito. Kaya ko Hindi nang ba magbudots ka tapos nag-explain ka? I always say ginagawa ko yun. Exactly. Kaya ako ng Kung Fu na ini-explain ko yung ay, kung meron na sila bongo nung isang araw, everybody wants. Para medyo Team China tayo. So, just very on the side lang to. So, bakit kung Team Suka, sino ka? Ba't Team Ube kayo? Paano niyo piniling kulay? Why that color? Why not yellow? Why not pink? Why not red? Why not blue? Ano yung proseso for choosing yung ating paboritong color? Nung bata ako, ang favorite color ko ay pink lilac. Totoo yun. Okay. So, of course, somebody na yung pink, ano? Ayaw naman natin masabing hard tayo pagkopya. So, I go for lilac. Tapos, sabi nung aking mga kaibigan, parang mahirap yan. Mahirap maghanap ng kulay na yan. Ganito na lang. Pag ikaw ang tatakbo, ikaw yung kandidato, naka-violet ka. Ang mga followers mo, naka-lilac or lavender. So, that's it. That's the color. Yeah, lavender. Mas madali. Hirapan ako mag-isip, ha? Yeah, I was wondering nga eh. Actually, kahapon rin kausap natin si Ranjit Rai ng Octave. Bakit naging purple? Sabi niya parang pinaayos sila tapos something went wrong, purple lang lumabas. So, inangkin na lang nila. So, I'm just saying, it's an interesting story. Going back to this, so far, anong experience nyo? Kasi election is, the campaign itself has just started. Ano yung mga biggest learning lessons nyo before the campaign and now as you get into the campaign, ano yung, without giving it away too much to the enemies, right? Ano yung mga strategies nyo? And obviously, papunta tayo sa paano makatulong ang mga kababayan natin sa mga katulad nyo na mga good change makers who rely on organic organization. Okay, una, syempre, lagi akong totoo pag kinakausap, the pain of betrayal. At hindi ako sanay dyan, di ba? So, nung nakita ko na, oo nga, yung friends mo, hindi mo lahat yan friends. Natutunan ko yan. Yung kasama mo dati, hindi na sila kasama ngayon. So, sabi ko, since ganito na yung politika, ito siguro yung weakness ko, hindi ako sanay na nabebetray eh. I'm very warm, I'm very sincere. So, pinag-aralan ko, paano ko i-segregate yung issue from my personality. Paano ko i-shield yung aking kampanya dito sa mga usaping ganito. That's one. Second, tingin ko ang pinakamalakas na hatak ko sa tao, yung tinatawag na relatability. Yung relatability, yung nakaramdaman nila, when I talk sa interview or kahit saan, nakikita nila yung sincerity sa aking mata. At kaya ako mahabang magpaliwanag. Kasi I always try to put my thoughts in a context na makaka-relate. Halimbawa, ayuda. How do you explain ayuda? Parang may auntie ka na nagpunta sa abroad, nagpapadala siya, di ba? So, yun ang ginagamit ko. So, that's one, yung relatability. Third, I think is the timing kakaiba eh. Napaka-jaded ng talagang naghahanap ang tao ng pagtitiwalaan. Yeah. So, yeah. And then, pang-apat siguro, alam ko, may confidence ako na wala silang kayang iba to. Kaya talagang, hindi ako natanggi sa interview. Kung biglaan ang tanong, biglaan ako sumasagot. Wala akong sinasabing bigyan mo ako ng advanced question. Tanungin mo lahat ng nag-invite sa akin. I never ask for kasunod, lagi akong talking from the heart. I have never read
any speech or any interview, it's always ganito, wala akong hawak, sumasagot ako mula sa puso. Yun, I think yun yung nakakonekta sa tao. Kaya malakas ang loob kong magsabing, mag-ambagan po tayo. Kasi ang sa akin, nandun na ako sa confidence na naipakita ko sa kanila na itong aking takbo ay hindi ko lang takbo. Takbo ito ng bawat Pilipino na nangangarap minsan magkaroon tayo ng kagalang-galang at totoo na totoong maglilingkod sa mga tao. Yun At kapatid ni Ma'am, the late Ma'am Miriam Defensor, I mean, everyone's looking for someone like her to be back, or people like her. I mean, may mga matapang tayong mga senador katulad ni Riza Ontiveros, but she's alone eh. We need more strong women, strong leaders. So, salamat talaga for that effort. Ma'am Heidi, maybe this is a bit more sensitive question, but obviously, my team Kadiliman, my team Kasamaan, are you planning to team up, or you were saying you're already part of a team? Ano yung mga team Liwanag? Meron ba tayong team Liwanag sa election na yan? Third force? Alam mo, ano yan eh. Like-minded candidates, or if I can put it that way? Oo, we tried so hard. Sambayan tried, di ba? Nag-put up kami with candidates, and Justice Carpio of course announced it, right? Pero hinahanap ko sana yung natural na, paano ba natin yun? Yung kusang loob na pagsasama-sama. Correct. Ngayon, ang learning ko, sa gitna ng tinatawag na political strategy, mukhang hindi darating yan. Kaya ang ginagawa ko na lang, mag-isa ako, total, ako naman talaga ay independent, di ba? Kung halimbawang ako ay isama ng mga kabayan, okay. Kung halimbawang may naniniwala na maganda kaming magsama ni Luke, okay din. Kung sinasabing kasama ko si Kadodong, okay. Kung Kiko Bam, okay din. In other words, hinayaan ko ang mga mamamayan na sila ang partner o magbahagi sa akin sa ibang partido. Pangarap ko yun. Pangarap ko yung strong opposition. Pero sa tingin ko, dahil hindi pa ako politiko, hindi ko alam gawin yan. Pag politiko na ako, kaya ko nang makipagsama sa kanila. But yun nga eh, kasi parating mo sinasabi, hindi lang natin kailangan ng mas magagaling na kandidato at saka mas magaling na senador. Kailangan din natin ng mas malakas na organized na opposition, no? Kaya sabi ko, eto, mahigpit, talagang daming mga malalaking matinding kandidato dito, diba? So some would say realistically you're looking at 1 or 2 slot maybe for the non-team K1 and K2. So naintindihan ko na maybe some people are saying let's just focus on our side. Pero ang sinasabi ko, there's 2028, which could be very open, di ba? Pag demokrasya kasi, long-term dapat ang thinking mo. As much as, of course, you want to do and win in this election cycle. Pero wala naman silbi kung manalo ka lang para mag-isa mo lang nandyan sa Senado, masasapawan ka pa rin ng mga trapo, di ba? Kaya sabi ko, dapat ang focus dito ay kilusan. I understand, again, this is a sensitive issue. We had Franz Castro also on this show, and she said, wala, hindi kami inimbita, lang ang pipilitin namin sarili namin. So we had, that level of comfort. But for me, again, I understand the complexities and difficulties and of course the competitiveness. Pero 12 kasing slots mo and there's so much room for people to choose. Kasi hindi lang naman isang pipiliin mo eh. Diba? You can choose many good candidates aside from the usual ones. Honestly, ang tingin ko, parang pinoproseso pa. Alam mo yun? Parang pinoproseso pa. Siguro kapag nakapasok na sila safely sa 11 and 12 and then they start looking at us, diba? Kasi nga naman, paano kung halimbawa masyado rin tumaas and then kakompetensya pa, diba? That's political strategy, right? So, ang tingin ko, hindi malayo yan. Umaasa ako. Ginagawa ko naman yung sarili kong bukas sa ganyan. Kami na yung nauna sa step na yan. Sambayan did it, diba? Come up kami with 8 na in-endorse namin. Pero parang hindi masyadong pumutok. Hindi masyadong nag-create ng traction. So, ang tingin ko at ang challenge ko, baka pwedeng mamamayan ang magtulak. Diba? Which is what I see. Ang dami mga pictures na sinasama ka sa ibang with Luke, with France, with Kiko and Bam. Dumadami na kasi yung purple, green, and pink. So, nagiging organic. Literally, even yung pagti-team up sa inyo. Like, people are putting, parang crowdsourcing na ito, no? This is an incredible, but I mean, it's crazy when you think about it. Bakit hindi organizing opposition? But at the same time, parang it's also very interesting na yung mga mamayan mismo ang nagtutulak sa inyo. Uy, magsama naman kayo para kahit pa paano may team liwanag rin tayo. How can
we will help you, Ma'am Mendoza. I mean, this is organic. So at the end of the day, this will rely on volunteers, on support. Meron ba kayong website? May audit ba yung website nyo? Baka mamaya, may meme coin ka bigla, parang yung president ng Argentina. Like, mamaya, scammer pala. No? Maraming mga disruptor candidates na scammer. Is there like a Bitcoin you're selling that people can buy or something? Richard, balikan ko lang yung sinabi mo kanina, no? Tingin ko naghahanap pa rin tayo ng isang leader na tatayo at magsasama-sama at magbubuklod-buklod, ano? So we are in that process siguro. I'd like to think so. Now, paano ba matutulungan? Una, ang lagi namin sinasabi, this is basically a digital campaign. So, like, follow, and share Heidi Mendoza at Facebook. And then, of course, meron tayong Volunteers for Heidi Mendoza kung saan nag-uusap-usap yung volunteers and then nagki-create ng mga chapters and groups. And then, meron din tayong Heidi Mendoza for 45 sa TikTok and we're also on X. Paano makakatulong? May iba't ibang mga youth na sila yung nagtutulak nito, ano? At sa kanila lang talaga ako pumayag na mag-raise ng funds kasi nang dati ayaw ko. To be honest, ayaw ko dahil sabi ko hindi ako sanay dyan at ayaw ko masira yung pangalan ko dyan. Pero nung nakita kong tipo nagtitipid ng baon yung mga estudyante, na-touch ako doon. So sabi ko, okay, I will endorse it provided public yung account at may audit. Okay? Marami naman tayong accountant. So how can you help? Like, follow, and share, of course. And then, mag-volunteer po tayo. I need creators. I need video editors. I need siguro yung tinatawag nating yung social media patrollers, yung magbubuo ng magpapakalat, yung sasamahan ako sa mga palengke tours at sa iba't ibang sa mga simbahan, etc. Pero siguro isa lang yung talagang kailangan ko. Ang kailangan ko ipakilala kasi matapang malakas ang loob ko na kapag ako'y tunay na nakikilala, hindi ako hihindian. I am confident with that. Mataas yung likability, ang mababa is the awareness. So that is the help that I am. Awareness tayo, yun yung game plan nyo for now. Kasi yung conversion rate nyo seems to be very good. I mean, I'm looking at the ratio, quite good. Ang laki ng potential dito, and I'm sure people will get to know more about you as more vloggers, more TV, and other people also get to know you. Thank you so much, Ma'am Mendoza. Actually, I wanted to ask you a lot of other questions na on the on ayuda and all of that, but I know you have a lot to do, and parang 1 hour na tayo, ang bilis pala, di ba? Thank you so much, Commissioner Heidi Mendoza. I'll always call you Commissioner. I say the same thing to Justice Carpio. Once you're there and you did good, for life ka na, emeritus ka na. So I'm still gonna call you Commissioner Heidi Mendoza. Thank you very much, ma'am, for sharing your time. And if you have links or anything, yung mga volunteers, mga tao na pwede tumulong, please feel free to forward to me and we'll post it also on our different channels. After all, this is organic. After all, alam natin na not only your heart, but also your mind is in the right place. Kasi marami naman mababait na kandidato na tumatakbo eh. Pero kung hanggang budots lang, medyo wala tayong maabutan. Ang problema, ba't yung mga nagbubudots, I'm not also sure about their hearts, but I don't want to go there. Thank you so much, Ma'am Heidi Mendoza. Is there something you want to say before we wrap up this seamlessly 1 hour conversation we have had over kanina? Gusto ko magpasalamat sa inyo at sa mga katulad ninyo, no? Lalo-lalo na doon sa mga tinatawag nating key opinion leaders, na tumutulong sa pagpapakilala at nagbibigay ako ng paanyaya. Sana mabigyan ng pagkakataon na mas makapagpakilala, mas makapagpaliwanag. And of course, ito po ay ating laban, hindi po laban ko lang. Kaya sama-sama tayong magdadasal. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.